Anong mangyayari kung hindi na magkakaroon ng bagyo? Ang Pilipinas ay isang bansang madalas binibisita ng mga tropical cyclone taon-taon. Sa katunayan, ang Pilipinas ay nakararanas ng average na 20 tropical cyclones kada taon na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Noong 2024, umabot sa 25 ang naitalang tropical cyclone sa bansa. At may 6 na magkakasunod na bagyo pang nanalasa sa loob lamang ng 4 na linggo mula October hanggang November 2024. Ang sunod-sunod na mga bagyo na ito ay nakaapekto sa halos 9 na milyong tao at naging sanhi ng malawakang paglikas at pinsala sa bansa. Bagamat kilala tayong mga Pilipino sa katatagan sa harap ng mga bagyo, hindi pa rin sapat ang paghahanda sa mga baha at pinsalang dulot ng malakas na hangin. Kaya naman, ang bagyo ay isang pangyayaring hinding-hindi mo papangarapin. Pero isipin mo, paano kung magising ka isang araw at inanunsyo ng Pag-asa na wala nang mabubuong bagyo sa Pacific Ocean at wala nang daraan na bagyo sa Pilipinas? Magdiriwang ba ang buong sambayanan? Magpipiesta sa saya? O baka naman kabaliktaran? Dahil paano kung ang pagkawala ng bagyo ay umpisa ng mas malalang delubyo? Alam niyo bang may bansa na bihirang magkaroon ng matinding natural disaster? Oo, meron. Ito ang Andorra. Dahil sa kanilang lokasyon sa gitna ng mga bundok ng Pyrenees sa Europa at layo sa dagat, bihira silang dalawin ng mga matitinding sakuna katulad ng bagyo. Samantala, ang Pilipinas naman ay kabaliktaran. Ang Pilipinas ay maituturing na bansang pinakadelikado sa natural disasters. Ayon sa 2024 World Risk Index, ang Pilipinas ang nangunguna sa listahan ng mga bansang pinaka-at-risk sa buong mundo na may score na 46.91. Nakalatag ang bansa sa Pacific Ring of Fire, nasa daan ng mga bagyo mula sa Pacific Ocean. Kaya naman, halos taon-taon, binabayo tayo ng malalakas na bagyo, lindol at pagputok ng bulkan. Kung nakakapagsalita nga lang ang bansa, marahil umaaray na ito at gugustuhin ng lumipat sa ibang parte ng mundo. Pero nai-imagine mo ba ang Pilipinas kung walang bagyo? Isipin mo sa isang taon walang papangalan ng bagyo ang Pag-asa. Posible nga ba ito? Ayon sa mga eksperto, ito ay imposible dahil ang bagyo ay bahagi ng global climate system. Pero may mga pagkakataon na mas kaunti ang mga bagyo. Halimbawa, noong 2023, 11 lang na tropical cyclone ang pumasok sa PAR. Sounds good, no? Kaso nga lang, meron tayong tinatawag na climate change at ito ang dahilan kung bakit isang panaginip lang ang typhoon-free world. Ang global warming ay mas nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng mas malakas at mas mapinsalang mga bagyo sa mundo. Sa katunayan, sinasabi ng mga scientists na ang mga bagyo ay supercharged ng climate change. Kung sakaling mawala ang mga bagyo, posibleng resulta ito ng malalang pagbabago sa klima ng mundo. Halimbawa, kung biglang nagbago ang takbo ng hangin sa taas ng atmosphere, pwedeng lumihis ang mga bagyo palayo sa kalupaan. O kaya naman, kung biglang uminit o lumamig ang tubig sa gitna ng mga karagatan, baka magbago ang pagbuo at direksyon ng mga bagyo. At ito na nga, sa isang iglap, sinabi na sa balita, wala na ang bagyo! Fiesta na! Marami na ang magsasaya, lalo na ang mga Pilipinong sawang-sawa na sa bagyo. Ilabas na ang banda at lechon. Magsasaya ang mga laging binabaha. Laging nagliliparan ang mga bubong, mga magsasaka na laging nalulugi kapag nasasalanta ang kanilang pananim. Maiiwasan na rin ang mga pag-aalala at mga taong masasawi dahil sa bagyo na sobrang mapinsala. Marami pang magagandang mangyayari kapag nawala na ang bagyo. Sa wakas, wala na mga evacuation center na puno ng tao tuwing may bagyo. Yung mga kalsada at tulay na laging nasisira, pwede nang tumagal. Ang mga eskwelahan, hindi na kailangang gawing temporary shelter, kaya tuloy-tuloy na ang klase ng mga bata. Yung budget ng gobyerno na laging napupunta sa disaster response at mga flood control projects, pwede nang gamitin sa ibang importanteng bagay, tulad ng healthcare at education. Mas maraming budget para sa mga proyektong makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Halimbawa na lamang ng gastos sa flood control project na umabot sa 255 bilyong piso hanggang 257 bilyong piso para sa taong 2024. Isipin mo kung ilan pang proyekto ang pwedeng natustusan ng budget na yan. Ang mga magsasaka,
pwede na magtanim ng walang takot na masisira ang kanilang pananim. Ibig sabihin, mas maraming pagkain para sa lahat at mas mura pa. At ang tourism industry ay mas lalago. Imagine, pwede na mag-beach kahit anong panahon, walang canceled flights, walang stranded na turista, mas maraming bisita, mas maraming kita para sa bansa. Yung mga NGO at LGU na laging nagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo, pwede na nilang ituon sa ibang programa ang kanilang pondo. Halimbawa, sa pagbibigay ng livelihood training o pagpapalakas ng mga small businesses. Ibig sabihin, mas maraming Pinoy ang matutulungang umangat ang buhay. Ang galing, no? Parang happily ever after na. Pero teka muna, umpisa pa lang yan. Handa ka na ba sa mga susunod na mangyayari? At ito na, ang tunay na resulta kung mawala na ang bagyo. Unang-una, kapag wala ng bagyo, baka magulat ka sa sobrang init na mararanasan mo. Kung mawala ang bagyo, baka ma-experience natin ang init na parang nasa loob ka ng nag-iinit na kaldero. Bakit naman? Kasi ang mga bagyo ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng global heat distribution. Isa ito sa tumutulong sa paglipat ng init mula sa tropics papunta sa mas mataas na latitude. Kung mawawala ang mga bagyo, maaaring magkaroon ng imbalance sa temperatura sa pagitan ng equator, ang mainit na gitna ng mundo at ng mga pole, ang malamig na dulo ng mundo. Ibig sabihin, maiipon ang init sa equator kung saan malapit ang Pilipinas. Dahil dito, ang init na mararanasan natin ay maaaring umabot sa mga level na never pa nating naranasan. Ang mga lugar na malapit sa equator tulad ng Pilipinas ay maaaring makaranas ng mas matinding init at mas madalas na heat waves. Pangalawa, yung mga magsasaka natin hindi tuluyang makakapagsaya. Oo nga, wala nang mapaminsalang bagyo. Pero paano kaya mabubuhay ang mga pananim kung kulang ang tubig ulan? May mga pananim na umaasa sa tubig ulan tulad ng mga gulay, mais at palay. At kung wala ng typhoon na magdadala ng malakas na ulan, medyo magkakaproblema tayo sa paglago nito. Ang mga typhoon kasi, kahit nakakasira, ay nagdadala ng mahalagang ulan para sa mga pananim, lalo na sa panahon ng tag-init. Kung mawawala ang mga ito, maaaring magkaroon ng kakulangan sa tubig para sa irigasyon. Maaari itong magresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga pangunahing pananim na makakaapekto sa food security ng bansa. Ang mga typhoon ay may mahalagang papel sa water cycle. Ang malakas na ulan na dala ng mga ito ay nakakatulong sa pagpuno ng mga ilog, lawa at groundwater reserves. Kung mawawala ang mga ito, maaaring magkaroon ng malaking epekto sa supply ng tubig para sa agrikultura at iba pang sektor. Kung walang sapat na tubig ulan, walang itatanim. Walang aanihin, wala rin kakainin. Kaya't mahalaga magkaroon ng mga strategy para sa sustainable water management at climate-resilient agriculture upang mapanatili ang food security ng bansa. Pangatlo, hindi lang sa kalupaan ang malaking problema, pati na rin sa dagat. Dahil alam mo ba, ang mga bagyo ay parang malaking mixer sa dagat na mahalagang instrumento sa food chain ng mga isda. Kapag dumadaan ang bagyo, nagkakaroon ng matinding paghalo ng tubig na tinatawag na vertical mixing. Ito ay nagdadala ng mahahalagang nutrients mula sa malalim na bahagi ng dagat papunta sa ibabaw. Ang mga nutrients na ito ay kinabibilangan ng nitrogen, phosphorus at silica na kailangan ng phytoplankton para lumago. Ang phytoplankton ay ang basihan ng marine food chain. Kapag dumami ang phytoplankton dahil sa pagdami ng nutrients, dumadami rin ang pagkain para sa mga maliliit na isda na siyang kinakain naman ng mas malalaking isda. Kung mawawala ang mga bagyo, maaaring hindi na mahalo ng maayos ang tubig sa karagatan. Ibig sabihin, ang mga nutrients ay maaaring manatili sa malalim na bahagi ng tubig. Magre-resulta ito sa pagbaba ng primary production sa ibabaw ng dagat na maaaring magdulot ng pagkagutom ng maraming marine species. Pang-apat, hindi ba't nakita mo ang mga puno na mistulang nagsasayaw tuwing bagyo? Sa katotohanan, ang mga bagyo ay may mahalagang papel sa ecosystem ng mga gubat. Parang natural na makeover o haircut ito para sa mga puno. Ganito yon. Ang mga puno ay sanay na may dumadaang bagyo para mahulog yung mga luma nilang dahon at mapalitan ng bago. Tinatawag itong litter fall, ang pagbagsak ng mga dahon, sanga at iba pang parte ng puno. Ito ay natural na proseso na nagpapabago sa istruktura ng gubat at nakakatulong sa pag-recycle ng nutrients sa lupa. Kung wala ng bagyo, baka magmukhang magulo ang mga gubat.
At ang litter fall na dulot ng bagyo ay mahalaga para sa ecosystem. Halimbawa, sa isang pag-aaral sa Fushan Experimental Forest sa Taiwan, nadiskubre na ang mga malalaking bagyo ay nagdudulot ng average na 1,100 kilograms ng litter fall bawat ektarya. Ang mga litter fall na ito ay nagsisilbing pagkain para sa mga microorganisms sa lupa na tumutulong naman sa decomposition at nutrient cycling. Bukod dito, nakakatulong din ang mga bagyo sa pagbabago ng itsura ng gubat. Ang malalakas na hangin ay nagtatanggal ng mga sanga at dahon sa itaas na bahagi ng mga puno na nag-iwan ng space para makapasok ang sikat ng araw. Dahil dito, mas madaling tumubo ang mga bagong halaman at puno sa lupa na tumutulong sa pagpapanatili ng dami at ng iba't ibang uri ng halaman sa gubat. In fairness, diba? Yung bagyo dumaan lang, ang dami na palang ginagawang trabaho. At ito ang panglimang nakakalungkot na mangyayari kung wala ng bagyo. Maaaring hindi na natin mapigilan ang pagbabago ng klima sa mundo. Isipin mo, ang mga bagyo ay bahagi ng natural na sistema ng Earth para mapanatili ang balanse ng klima. Kung bigla silang mawawala, maaaring magkaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago sa weather patterns na hindi natin kayang mahulaan o mapaghandaan. Maaaring mas madalas tayong makaranas ng matinding weather events tulad ng malalakas na pagbaha, mahabang tagtuyot o biglaang pagbabago ng temperatura. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring mangyari ng mas mabilis at mas matindi kaysa sa dati na magdudulot ng malaking problema at panganib sa ating lahat. Kaya kahit gaano kaganda pakinggan ang Typhoon-Free Philippines, mahalagang tandaan na ang mga bagyo kahit mapaminsala ay bahagi ng natural na balanse ng ating kalikasan. Ang totoong hamon sa atin ay hindi ang pagtanggal ng mga bagyo, kundi ang pagiging handa rito. Kung paulit-ulit na tayong sinasalanta ng bagyo, dapat natuto na tayo. Dapat handa na tayo at mas alam na natin kung paano harapin ang banta nito. Sa ganitong paraan, sa gitna ng bagyo, maliligtas natin ang ating sarili habang hinahayaan din nating gawin ng bagyo ang trabaho nito. Pero kahit na may mahalagang papel ang mga bagyo sa mundo, kailangan nating kumilos para maiwasan ang paglala ng climate change. Kung hindi natin ito mapipigilan, maaaring mas malakas at mas madalas ang mga bagyo. Mas magiging kontrabida na ito sa buhay natin. Kaya mahalaga na bawasan ang carbon footprint sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy, pag-recycle at pagtitipid sa kuryente at tubig. Ang small changes sa ating pang-araw-araw na buhay ay makakatulong para maprotektahan ang ating mundo at mapanatili ang natural na balanse ng kalikasan. Mahalaga rin ang malawakang pulisiya at global cooperation upang labanan ang climate change. Hindi ba't ang bagyo ay para lang problema ng tao? Talagang minsan nakakalungkot pero may mahalaga palang ginagawang pagbabago sa buhay natin. Maaaring ginagawa tayong mas malakas, mas handa at mas matatag. Kaya huwag kang sumuko dahil kahit gaano man kalakas ang bagyo, kakalma at kakalma rin ito. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.